Kita na yung pinakita kong video. Sarado yung mga nagkagulo yung sa Recto puntang Medula. Kawawa yung mga pulis, walang magawa. Nalusutan talaga. Yun ang naalala ko yung panahon ng tatay ni Bongbong Marcos na dineclare yung 1081 martial law. 1081. Ano ako noon, Kabataan Barangay Chairman sa aming lungsod, overall president ng Kabataan Barangay sa aming bayan. Naalala ko yung martial law 1972, basta 72 o 73. Kasi yung malakas na kumakilos panahon na yun sa area at saka yung sa syudad Manila, yung mga kabataan estudyante, kabataan makabayan, halo na doon estudyante. Yun, maraming kasakitan doon. Ilang taon yun, Marcelo, halos 18 years. Walang eleksyon, walang eleksyon kay Marcelo Parang isang beses lang ata po is na eleksyon sa Kakore. Yun lang. Kaya ito ngayon, sa palagay ko, militar na naman. Military naman ang mangunguna nito. I-declare ng Presidente Marcelo. Diretso na yan. Kasi may mga gamit na. Diretso na yan sa international na mga konflikto. Kung magkagera, handa na. Military na talaga ang sa akin lang palagay. Kasi may mga gamit na para sa panggera. Kasi yung binabantay natin, international na konflikto, yung sa China. Kasi itong kaguluhan ngayon parang konektado sa kaguluhan sa West Philippines Sea. Away hindi lang sa West Philippines Sea, talagang magkaribal na yung Amerika at saka China. Parang buong mundo na ito. Papunta na ito sa Third World War. Kaya itong ganitong kaguluhan natin dito sa bansa natin, epekto ito sa nangyayari sa buong mundo. Israel, saka sa Ukraine, Muslim, Christian. Kakaisang Christian, kakaisang Muslim, pero hindi pa lahat ng Muslim, pero papunta na yan doon. Kaysa na ang Muslim. Ngayon sila, ang ugali nila, laban-laban, Bisaya pa. Kampi-kampihan na yan. Kasi ang mga Kristiyanos din ng bansa, kampihan talaga. Para din West Europe, kampihan ng kaisa talaga, puro Christian yun. Dito sa Asia, isa lang, Pilipinas. Kaya ito ang puntarya ng Muslim at saka yung Chinese. Itong Muslim yun, Malaysia na, yung Sabah, komplekto din yun. Malaysia, mga Muslim ata yung lang doon. Nakatira dyan sa Malaysia. Marami dyan Muslim, Hulo, Muslim yun Yun ang bantay, dyan doon. Ngayon, ang Muslim, inkwentro na. Pag-inkwentro na si Norme sa gobyerno, kakampi sa Duterte sila.
Pero ako alam ko yung mga Muslim, talagang tatayo nila yung ano nila, sarili sa bansa natin, sa Pilipinas. Yung komplekto ng Marcos at Duterte, sinasabayan lang nila. Sasakay sila din. Ganon din ang NPA. Dito sa kay Marcos, sasakay sila. Kasi kalaban sila Duterte, yung NPA. Ang Muslim naman, doon sasakay si Duterte. Kasi malaki ang utang nila kay Duterte. Yan ang sa aking nakita sistema sa takbo ng panahon sa kaguluhan ng bansa, politika, ekonomiya, spiritual pa din. Kasi yung mga ganyan, hindi talaga maiwasan init dahil mga pride, may garbo, galit, may mga na-experiensya, nahirapan dati, so hindi pa natanggal, naghihirap. Kahirapan isa din yun, walang pera, mainit ang ulo, madaling makumbinsi. Sasama tayo doon sa rally, o dito pera, 500, 200, 300, sama ka. Libre na snack. Punta na, mga mahirap. Kapera lang, punta walang kamalay-malay na ginagamit sila sa mga kaliwa. At yung Duterte na issue group. Ito yung yung babantayan natin. Ako, sa umpisa nagbablog ako. Dito lang sa taas ang ko. Spiritual, mga presyo, mga bilihin, ekonomiya, political natin, ganun. Ko yung vote buying, ibinta yung boto. Ang sinasabi ko. Pero ngayon, biglang nagbago kasi nasa programa ko na ganyan ang paunti-unti pailalim buntang international na issues. Pero ngayon darang bigla ito, diretso na. Kung ano ang mangyayari ngayon, ano ang bagong issue, yun na ang ititira ko, ko dito sa programa ko, sa wala pang pangalan ang programa to. Iisip ako kung anong pangalan ko sa sigaw pa naman ng Pilipino, o buhay Pilipinas ba, basta mabagay-bagay maibagay sa panahon ngayon yung papangalan ko sa programa ko. Wala, puro lang to wala pang formal na programa. Video lang ako, kanta lang ako, kung ano ang maisipan ko na issue, yun lang. Kasi namimili lang ko kung saan sa espiritu ko kuha. Okay, dito lang muna kasi maputulan tayo.